Nereset ang mundo ng data. Nagkalat ang mga halimaw. Ang mga tao ay gumamit ng propesyon bilang sandata. Nagtayo ng lungsod para magtanggol. Ang propesyon ang nagtatakda ng karangalan at nagtatakda rin ng kahihiyan. At sa lahat ng propesyon, ang pinakamahina, walang kwenta ay ang NADetect, Ultimate Talent Protocol. function transfer sa trabaho sa kumpleto. Bistemer, teorya unang lugar, gastos lang. Mahirap pang alagaan, di ba? Mas ok pa magtanim ng gulay sa bahay. Ha? 3 taon akong naghintay, Beastamer lang. Nasaan ang system? Naipit sa traffic. Classmate, ano ang affinity mo? Insect clan, pero huwag mawalan ng pag-asa. Ang insect clan Beastamer ay may potential. Insect clan, basura sa mga basura. Function, pwede ka na mag-alaga ng hukbo ng ipis. Sinasabing may masamang luck, lalong dumadagsa ang problema. Kung hindi ka pa darating, mag-aaral na ako mag-alaga ng inahing baboy. Function, huwag mong pansinin ang sasabihin nila. Lanan. Ang propesyon ay hindi sumusukat sa lahat. Salamat, okay lang ako. Insect Clan Beastamer. Talaga bang yayaman ako sa pagpapaalis ng langgam? Nakilala ang paglipat ng trabaho na kumpleto. Provision Confirmado, Insect Clan Beastamer, Guard, Level Talent System. Na-activate, kumukuha ng premyo. Dumating na sa wakas. Binabatikita, nakuha Montag ang Guard, Level Talent, Divine Insect Division. Naipadala na ang Newbie Gift Pack SA Inventory. Divine Insect Division, astig pakinggan. Tingnan natin ang gift pack. Binabatikita, nakuha Montag ang Divine Insect, Nanopoison Insect. Binabatikita, nakuha Montag ang Dancian Insect Nest, na Autofuse. Pangalan, Nano Poison Insect. Rating, Mythical. Ha? Mythical pala? Fang, ang talino, pag yumaman ka na. Huwag kaming kakalimutan. Ang hukbo mong ipis siguradong mananalo. Tama. Bigyan mo kami ng ilan, tulungan ka naming mag-alaga. Mga clone, paghanda na ang nano poison insect ko. Kayo una kong susubukan. Liang, tama na. Walang mataas o mababang propesyon, nakapasa ka sa exam noong nakaraang taon. Dahil tinulungan ka ni Function. Nagmamalasakit lang kami, anong kalagayan ng Insect Clan Beastamer? Alam naman ng lahat. Xiaozu, halika na. Huwag mong pansinin ang ingay. Ay, ka. Hanggang ngayon, nanggugulo ka pa kay Sumuyo? Kapag may pagkakataon, gagantihan kita. Function, ikaw talagang okay ka lang. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Phoenix Mage ang hidden class mo, malayo ang mararating mo. Dapat mong bilisan ang pag-level up. Baka maunahan pa kita, yung nag-aalaga lang ng mga insekto. Nakakapagbiro ka pa. Pero okay lang, basta ganyan ang iniisip mo. Naniniwala ako sa'yo, Function. Makakahanap ka ng sarili mong landas. Salamat sa suporta. Punta muna ako sa labas ng lungsod para mag-scout. Trabaho. Sige, ingat ka. Ang bilis! 1-0, 0-0 na agad ang nahati. Grabe ang God-tier talent mo. Sobrang broken talaga. Lumabas kayo mga nano poison bug. Napatay ang Werewolf Beast LV, 20. Nakuha ang plus 100 XP. Instant kill. Grabe ang toxicity ng mythical grade. Sobrang deadly. Tamang-tama, ubusin na natin. Napatay ang Werewolf Beast LV, 20. Plus 100 XP.
Napatay ang Werewolf Beast LV, 21. Plus 110 XP. Level up to LV.15. Nakuha ang 10 free attribute points. Nano Poison Bug I level up to LV.1. Mahina ang beast tamer ng mga insekto. Simula ngayon, babaguhin ko yan, Liang. Maghanda kayo at manood. Dahil pinatay mo lahat ng Werewolf Beasts sa loob ng 5 minuto, naalerto ang boss, Werewolf King, at paparating na. Babala, boss, Werewolf King, ay paparating. Paparating na ang boss. Iwas muna ako. Lili, tingnan natin kung gaano katagal ng werewolf boss. Ang poison ko. Nano poison bugs magtipon. Handa na ang poison fog. Level 0 nano poison bug fog, 1,000 de damage per second. Ignores defense. 1,0,0,0,0 stacks. Theoretical damage, 1,000,000 per second. Grabe. Ang world boss malapit sa Longhua City. Ganyan lang ang mabilis lang to patayin. Poison fog attack, deploy. Napatay ang Werewolf King LV, 30. Malaking EXE ang nakuha. Congratulations. Level up to 29. Max level na. Kailangan mo nang gawin ang first advancement quest. Tulad ng inaasahan, instant kill. Sino nagsabing mahina itong mga insekto? Sobrang lakas nila. Tingnan ang stats. Ang bilis ng level up. Broken talaga. At ang God Tier Bug Split Limit. Nakaugnay sa Psychic Power, ibig sabihin. Dahil sa pagkalaso ng usok, nasira ang topografiya ng Wolfman Mountain. Ang susunod na wave ng monsters ay magre-refresh pagkatapos ng 5 oras. Ang tagal, uwi muna tayo sa lungsod. Hahaha, 20 level na Lightspeed Archer. Ang bilis ng level up. Bukod sa ating Great Mage Su, sa buong Longhua High School. Sino ang makakapantay sa akin? Siyempre, ang bilis mo. Talagang napakalayo sa iba. Sa tingin ko, AME. Bukod kay God de Su, walang makakasabay sa RAYTAM mo. Oy, hindi ba ito ang ating theoretical top 1? Ang maginong Zerg Beastmaster Fang, ang academic genius. Bakit galing SA Wolfman Mountain? Oo, baka hindi maganda ang job change, nag-despair, at nagpakain sa mga Wolfman? Fang Chen, kahit ba ang mga Wolfman, ayaw sa kanin mo? Liang Zhangdong, huwag kayong masyadong magsalita, Fang Shen. Huwag mong pansinin ang kalokohan nila. Okay lang, nag-familiarize lang ako sa trabaho. Tingnan natin kung paano ang working environment ng aking mga insekto. Tingnan, ito ang Win Golden Eagle. Ang ganda. Ito si Qiang Himula SA Yangba University. 213 level na 7th Job Beastmaster. Ang ganda ng entrance niya. Naku, ito ay nanotech poison insects toxic fog. Bakit kumalat dito? Evangenius, ano NG tinitingnan Montag? Ilang piraso lang ng usok. Kinakabahan ka na? Baka naman gawa ito ng iyong cockroach army? Ha. Fang Chen, huwag kang magpakapal na mukha. Hindi mo karapat-dapat si Sumuyo. Lumayo ka sa kanya kapag nakita kitang kasama siya. Gagawin kong imposible para sa iyo ang manatili sa Longhua City. Senior Chengang. Ang purple fog na kumakalat doon ay deadly poison. Napakadelikado, pakisabi sa lahat na bumalik sa lungsod, isara ang mga pintuan. I-activate ang protective barrier para i-block ang toxic fog kung hindi. Magkakaroon ng malawakang casualties. Hahaha, Junior, huwag kang makalala. Minsan may mga energy residue o toxic gas sa labas ng lungsod. Mukhang nakakatakot pero hindi naman ganun kalakas. Tingnan mo, ganito,
Kahit hawakan walang. Ito, hindi maganda. Ano nangyari? Senior, halos mazero ang AE niya. Ang usok, ang purple na usok, talagang nakamamatay, takbo na. Huwag kayong magtanga, pumasok na sa lungsod, isara ang mga pintuan. Bilis. Function. Paano mo nalaman na may laso ng usok? Kahit si Senior Chengang. Akala niya ordinaryong hamog lang. Haha, hindi ko rin alam. Pakiramdam lang o kaya sixth sense. Parang mali yung kulay eh. Hindi lang to expert sa lason, yung mga usok na ito. Sigurado pinakahuling layer lang to. Ang lakas pa rin. Oo, tingnan Montag si Gatchen, kanina lang. Umubos siya NG Dandang Health Potion, First Class Adventurer PA yun. Siguro nasa 5 KAE yun, nakakatakot. Kailan pa nagkaroon ng ganito? Kalakas na Poison Master sa Longhua? Uwi na ako. Yung range ng poison cloud na ito. Sobrang laki pala. Dapat sa labas na lang ng lungsod gamitin. Kung may madamay pang inosente, malaking kasalanan yun. Kumusta na yung listahan? Professor Qianhe. 13,000 estudyante ang nag-class change sa Longhua. CJ, Ipadala mo sa akin yung listahan ng mga promising. Bibigyan ka uzila NG Special Attention. Gets KO. My lord, emergency. May nakikitang malakas na poison cloud sa labas ng lungsod. Nasugatan agad si Guard Chengang nang mahawakan. Ano? Wala akong nakitang usok kanina. Terra. Tingnan natin. ako may gawa nito. Hindi tama na iwanan lang pero poison lang alam ko. Hindi ko kayang bawiin. Tabi-tabi, dumating na ang City Lord. Si Professor Qianhe mismo, 7 Frank bis tama. Ginawang mount ang boss level monster, ang lakas. Makikita kaya nila kung saan galing yung lason. Kung mapapakita ako ngayon ng tunay na lakas, baka i-dissect ako. Umalis kayong lahat. Sir, kakaiba yung lason, nakakaluso sa defense ko. Ito. Nabawasan din AE ng City Lord. 7 harang na si Professor Qianhe, yung usok na ito. Anong klaseng halimaw gumawa nito? Prof, sa tingin nyo, ano kaya pinagmulan nito? Baka isang legendary poison master? Kakaiba talaga, parang walang effect ang defense. Kahit sino, malakas o mahina, nasasaktan. At saka, para-pareho ang damage na natatanggap ko. Paulit-ulit kong tinetest kanina. Kahit tanggalin ko ang equipment, 1,000 pa rin ang damage. Hindi ito ordinaryong paraan ng isang Poison Master. Walang pakialam sa defense. Baka, siya yung hinahabol ng maaming guild? Imposible. Bagamat malakas ang lason niya, may kinalaman sa mga hayop. At wala itong ganitong kakayahang baliwalain ang defense. Kang siya na yun. Malamang naging toxic wasteland na ang Longhua City. Bihira lang ang toxins na kayang baliwalain ang defense. Karamihan ay mythical level, tulad ng Nine-Eyed Heavenly Spider o Swamp Blood Crocodile. O kaya, Nano Poison Bugs. Yung una, hindi kayang gumawa ng ganitong laki ng Poison Fog. Hindi kayang gumawa ng ganitong laki ng Poison Fog. Tanjingong, Poison Fog Spread Skill in Nano Poison Bugs. Ang may ganitong epekto. Nano poison bugs? Mythical, level poison bugs yun. Ang damage nito ay nasa 10,000. Ito yung nakakapaktaka. Kung level 0 na larvae ng Nano Poison Bugs ang gumamit ng lason, pwede pa ang 1,000 damage per second. Pero, ang makakapag-control ng Nano Poison Bugs, at saka may sapat na dami para gumawa ng ganitong laki ng Poison Fog na Beast Tamer. Malamang hindi bababa sa 8th evolution ang level. At para makontrol ang libu-libong level 0 mythical Poison Bugs, kahit 9th evolution expert, mahihirapan gawin ito. Hindi ito. Simple lang SA surface. Need evolution experts na nag-away. Level 1 lang ako na nagpa-farm, grabe talaga. Ang laki ng misunderstanding. Bahala na, mag-class change muna ako. Ang strength ang tunay na basihan.
Kapag kaya ko nang kontrolin ang power ng nano poison bugs, hehe. Baka hindi na ako kailangang magtago. Sarado na ang class change tempo. Bukas na lang ang quest. Bukas na lang ulit. I-process muna natin ang loot galing sa Werewolf Mountain. Sir, napakaganda ng quality ng mga materials na ito. Lalo na yung mga galing sa Werewolf King. Kabuuan ay 87 milyong credit points na transfer na sa account mo. Tulad ng inaasahan, halos 87 milyon sa isang araw lang. Ang combat class talaga ang bilis kumita. Ang combat class, mabilis kumita, mabilis din gumastos. Mukhang hindi feasible ang bumili ng bugs. Kailangan ko talagang manghuli. Kailangan kong bumili ng guide to insectology. Para malaman ang traits, weaknesses, at behavior ng iba't ibang insekto. Function. Ano ba yung iniisip mo? Ito ba yung hinahanap mo? Ang swerte naman. Hindi mo ba ito binili para sa akin? Sumuyo, ang sweet mo naman. Baka naman may gusto ka sa akin. Oo. Alanan. Hindi ba't ito ang theoretical na unang lugar natin? Ang marangal na tagapag-alaga ng mga insekto. Si Fang, ang henyo ng universidad. Paano ka napunta sa punto na hindi mo na kayang bumili ng libro? Liang, ang mga bagay ko, wala kang karapatang makialam. Si Function ay kaibigan ko. Gusto kong bigyan siya ng mga bagay. Ano ang pakialam mo? Sumuyo, para sa basurang ito. Paulit-ulit mong binabastos ang dignidad ko. Fang Chen, walang kwenta ka. Mukhang hindi mo inintindi ang babala ko. Function, wag mo siyang pansinin, siya ay. Okay lang si Yaosu, tahol lang ng aso. Wala akong pakialam, pero ikaw. Nagsalita ka na naman para sa akin. Okay ka lang, sana makatulong ito sa iyo. Kung may problema, sabihin mo sa akin, uuwi na muna ako. Kung ayaw mong may mangyari kay Sumuyo, sa loob ng isang oras, pumunta ka na mag-isa sa abandonadong pabrika sa kanluran ng lungsod. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Ha, batang laro. Ito ay... Leyang. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Liang, naglakas loob kang magkidnap sa akin. Mukhang ang pamilya Li ay handa nang makipagdigmaan sa pamilya Su. Hahaha, para sa iyo, kahit ano ay gagawin ko. Hindi ko maintindihan, Sumuyo, sabihin mo sa akin. Ano ba ang meron sa walang kwentang function na iyon? Ako. Liang, angkan, talento, propesyon. Ano ang hindi ko mas magaling kaysa sa kanya? Pagdating sa kinabukasan, ako ay isang light speed shooter. Ano siya? Isang tagapag-alaga ng mga insekto. Bakit? Bakit sa iyong mga mata, siya lang ang laging nakikita? Bakit? Ha, bakit Liang? Ikaw lang ang nakakakita kung ano ang meron ng iba ngayon. Naaalala mo pa ba, noong una akong nag-transform? Hindi ako naging hidden class, isang ordinaryong beast tamer lang. Noong panahong iyon, ilang tao ang nang-asar sa akin na si Sumuyo ay ganoon lang. Limitado ang kinabukasan, maliban kay Function. Sino ang tunay na nag-alok sa akin ng kahit isang salita ng ginhawa? Wala, ikaw noon. Hindi ba't kasama mo rin si Sangdong sa pagtawa sa akin? Noong nakaraang taon, naikidnap ako ng mga bandido sa labas ng lungsod. Nakulong ako sa minahan sa silangang suburb. Si Function ang hindi nag-alala sa panganib. Naglakbay ng mag-isa sa dilim at iniligtas ako ng palihim. Sa buhay na ito, maliban kay Function, wala nang ibang makakapasok sa puso ko, ikaw. Hindi mo siya kayang pantayan kahit kailan. Mabuti ang pagmamahalang tulad ng ginto. Dahil napakatibay ng pagsasamahan ninyo. Lalo kung ipapaluhod siya sa hap ko. Gusto kong makita mo ng personal. Ang bayani na sinasabi mo, na mamamatay sa hap mo. Boss, dumating na si Function. Mabuti na lang. Ayon sa plano, dalhin siya sa bitag. Gawin natin ang paghuli sa loob ng palayo. Function. Ngayong pagkakataon, gumastos ako ng malaki para sa mga nanotoxic na insekto. Huwag kang mamatay agad, ha? Hala, hindi ba ito ang ating hari na insekto na si Function? Ano, talagang mag-isa kang pumunta? Parang pala kang nangangarap maging gansa. Isang basura nag-aalaga ng insekto. Karapat-dapat pa makipag-agawan kay Lee sa babae. Walang kamatayang bagay, ngayong araw ay wala kang pag-asang makabalik. Tapos na. Dalhin mo na ako. Hala, Function, dumating ka rin. Lumuhot ka. Magmano ka ng 3 bises ng malakas. Baka sakaling isipin kong palayain si Sumuyo. Kung hindi, ngayon din ay gagawin ko siya sa hap mo. Kapag nangyari na yon, kahit malaman ng pamilya Su,
Wala na silang magagawa, kundi tanggapin ako bilang manugang. Liang, naghahanap ka ng kamatayan. Ano, ilalabas mo ang mga insekto mo para patayin ako. Sige, ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang iyong hukbo ng ipis. Ito. Ano? To? Ang katawan ko, hindi gumagalaw. Ito ay. Nanotoxic na insekto. Imposible, ako ang bumili ng mga yon. Bakit ako ang ina-attack? Sino? Sino ang naglalaro? Lumabas ka! Heh. Protektahan si Lee. Tanga. Gago. Huwag ako ang intindihin, hulihin siya. Bilisan niyo, hulihin si Zumuyu. Dapat siyang mahuli. Kapag nangyari na yon, para sa dignidad, wala nang magagawa ang pamilya Su. Pero kung makalabas siya, ang tatay ko, para makatahimik ang galit ng pamilya Su. Hindi ako patatawarin ng basta-basta. Hulihin ang babaeng yon. Ito. Ikaw ang gumawa nito. Lene, Ano ang gagawin Montag, Fangchen? Binabalaan kita, kapag ginawa mo sa akin to, hindi ka patatawarin ng pamilya Lee. Function, huwag kang padalos-dalos. kanina niya gustong. Patayin ka. Pero ang pagpatay sa kanya ay masyadong madali. At magdudulot pa ito ng malaking problema sa'yo. Palayain mo siya. Gusto kong maramdaman niya at ng buong pamilya Lee. Ang parusa para sa nangyari ngayong gabi. Ang mabuhay at tanggapin ang malupit na parusa ng pamilya para sa kanya. Mas masakit pa sa kamatayan. CJ, ganun pala. Ang bilang ng grupo ang susi. Mukhang sa hinaharap. Hindi lang dapat pagandahin ang lakas ng individual, kundi pati na rin ang laki ng kolonya ng insekto. Firethorn insect, armored centipede, phantom butterfly, ang dami pala ng muri. Sa hinaharap, makikipag-usap na ako sa mga ito. Kailangan kong mas maging pamilyar. Kumusta? Dito ka mag-shop. Siege, pakifilap muna ang basic information. Insect tamer. At kahapon lang nag-graduate sa high school at nag-change job. Bilang isang tamer, umabot sa level 20 sa isang araw lang. Ang bilis ng level up. Baka ito yung lihim na tinrain na genius ng malaking pamilya. May problema ba? Vala. Sakto namang available ang change job stone para sa tamer. Pwede ka nang pumunta doon at gamitin ito. Ilagay ang palad sa bato. Gagabayan ka ng system sa susunod na proseso. Sana maging successful ang change job MO. Salamat. Handa ka na ba para simulan ang first job change quest? Pumili ng I para mag-random assign ng quest. Pumili ng hindi. Para ma-teleport palabas ng change job space. Simulan ang change job quest. Kinukuha na ang difficulty. Narito ang introduction ng change job quest. Low level quest. Patayin ang 10 hunt monsters. Ultimate quest. Tokason ang element array. High level quest. Negative Firethorn insect tide. Tapos na ang pagkuha ng difficulty. Ang first job change quest MO ay high level quest. Negative Firethorn insect tide. Nagsimula na ang countdown. Pumili ng task channel para pumasok. Pagkatapos matapos ang Firethorn Insect Nest Quest, umalis sa loob ng kalahating oras. Pag lumagpas sa kalahating oras, magre-refresh ang Firethorn Insect Leader at patuloy na attack sa mga profesional. Firethorn Insect Dungyon sa Longhua City, kasalukuyang pinakamabilis na record. 1 oras at 20 minuto. Creator. Xia o Xian lang. Ang leader ba ito ng Longhua City's #1 guild, Qianlang Guild? Ang galing. Pero ang record na ito ay para lang sa Longhua City. Sa buong Jiangbei Province, hindi ko alam kung saang ranking siya. Nagsimula na ang change job quest. Mag-uumpisa ang timer sa 1 minuto. Ang passive skill na ito ay sobrang overpowered.
Nagre-reduce ng isa 0% defense at base pa sa current defense. Wala ba tayo? Halos zero na ang defense. Kung makukuha ko lang ang ganitong insekto. Kapag nakikipaglaban sa kalabang may mataas na depensa, una mong paliitin ang kanilang depensa. Pagkatapos, gamitin ang mga nano-poison insect para atake, siguradong panalo. Firethorn insect, commander level, napakababa ng produksyon, hindi nagkukumpulan. Isang anak lang bawat taon, napakamahal at mahirap hanapin. Karaniwang commander level na insekto, naibenta sa auction ng 1 bilyong dragon coin. Ang Firethorn insect ay naibenta ng 20 bilyong dragon coin. Talaga nga, sa dungeon na ito, kaya maraming Firethorn insect. Lahat iyon ay gawa ng illusionist. Kung hindi, isang Firethorn insect ay 20 bilyon. Hindi kayang bayaran ng Longhua City ang ganito karami. Ang dami sa dungeon na ito. Lumabas ka. Kahit bumili ako ng Beastamer equipment, pangkaraniwan lang ang kalidad. Ang limitasyon ng nano-poison insect ay 20,000 pa rin, pero 5,000 sa bawat panig. Lamang na lamang ako sa bilang. At saka, ang poison insect ko ay mythical level. Isang daang nano-poison insect para sa 200 Firethorn insect. Hindi sulit. Kayang gastusan, pero hindi kailangan. Ang bagal ng progress. Magtipon. Kumalat ang lason. Pasok labas. Binabati kita. Natapos mo ang pagsupil sa pugad ng Firethorn Insect Job Change Quest. Kasal ukuyang trabaho. First Job Change Insect Race Beast Tema. Oras. 3 minuto 10 segundo. Na-break ang record. Ang bagong record ay ipapaalam sa buong Longhua City makalipas ang 1 minuto. Ang creator ay pwedeng gumamit ng tunay na pangalan o pseudonym. Gusto mo bang gumamit ng pseudonym? Lumabas ka sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, muling lilitaw ang Firethorn Insect Commander at attack sa mga player. Na-detect ng system na natapos mo ang first job change quest. Sistema ng Divine Level Talent, simulan ang pagpili ng premyo. Binabati kita. Nakuha mo ang Divine Level Talent na Perfect Control. Garantisadong magiging successful ang control sa target. Ang target ay limitado lamang sa insect race. At ang level ay hindi dapat lumampas sa sariling level ng 30. Citywide announcement. Player, Swordmaster who likes eating soft rice, ay matagumpay na nag-break ng record sa Dungeon, Firethorn Insect Nest. Ang bagong record ay 3 minuto 10 segundo. Ito ang opisyal na anunsyo. Bilang pagkilala. Ang galing. 3 minuto lang para tapusin ang Dungeon? Oo. Mukhang 5,000 ang Firethorn Insect, di ba? Paano niya nagawa sa 3 minuto? Bukod sa 5,000 na Firethorn Insect, may boss pa. Grabe talaga siya. Baka hidden class player? Sa pangalan pa lang, mukhang Swordmaster. Baka special class na Slaughter Swordmaster? Veda Ring Magic Swordmaster. Napakainggit. 3 minuto lang. Ang nakaraang record holder ay parang ang presidente ng SKY Wolfguild, di ba? Kailan kaya sa Longhua City natin? Mayroon na rin ganitong napakagaling na henyo. Gamitin ang alias, tawagin na lang na swordsman na mahilig sa madaling buhay. Ang record mong nilikha na nest ng sunog na uod ay na-break na. Pinakabagong record, 3 minuto at 10 segundo, tagalikha. Swordsman na mahilig sa madaling buhay, ipagpatuloy mo lang ang magaling mong gawa. 3 minuto, hidden class at napakalakas pa. Xiao Yue. Lahat, pumunta agad sa Temple of Reincarnation, hanapin ang isang swordsman na tinatawag na swordsman na mahilig sa madaling buhay. Siguraduhing mahanap siya. Heto, para sa iyo. Ano ito? May 30 bilyong dragon coin sa loob.
Ano ba to? Una binigyan mo ako ng bihirang insect encyclopedia. Ngayon naman 30 bilyong dragon coins, hehe. Misu, gusto mo ba akong alagaan? Kung sasabihin kong papayag ka ba? Sige na, hindi kita iniinis, pero ikaw mula sa pamilya Lee bilang pasensya. May ilang shops din, kagabi, ikaw ang may pinakamalaking ambag. Karapat dapat ito sa iyo, pero narinig mo na ba? Kanina lang may isang tao, 3 minuto. Na-break ang record ng Firethorn Insect Nest, yung tao na yun. Hindi kaya ikaw yun? Sasabihin ko sa iyo, Function. Kung gusto mong maging palamunin, hindi pwede sa iba. Bakit biglang tumakbo ng mabilis yung mga tao? Ay para sa bagong record na yun. Siyempre, 3 minuto lang para matapos ang high-level dungeon, sobrang sikat nito. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, aabangan na lang ba tayo? Tingnan Montag. Si Chairman Xiao Tianlang NG Sky Wolf Guild. Dumating na rin siya. Et si mentor Qianhe. At SI City Lord Nangong. Diyos ko, nagsama-sama ang 3 malalaking grupo. Yung swordsman na mahilig sa madaling buhay, hindi talaga ikaw. Eh yung pagiging palamunin mo, pwede ba? E di mamaya, papuntahin kita sa bahay para kumain. System, buksan ang panel. Ilagay lahat ng free points sa spiritual power. Maganda, umangat lahat ng stats, doble pa ang poison damage. Tumaas din ang split limit, mas confident na ako ngayon. Nasa bahay ba si MR Fang? Ako ang steward ng pamilya Su. Inutusan ako ng iyong miss, imbitahan ka. Sa party mamayang gabi sa Sumanor. Si Sumuyo, ang bilis talaga, sandali lang. Ubo-ubo, putangin ng basura. Pinahiya mo ako, naparusahan ako ng pamilya. Nawalan ako ng mukha, kung hindi kita papatayin, hindi ako makakapagpahinga. Yang Master Le, Valazia, parang kakalabas lang, hanapin. Halughugin ninyo ng mabuti, maliban na lang kung may tumulong. Kung wala ang Su family, kaya kitang patayin kagabi. Fang Chen, akala mo baligtas ka na dahil may proteksyon si Sumuyu? Mainte ka lang, dahil minura mo ako, si Liang. Sa Longhua City, isa lang sa atin ang mananatili. Basta't walang makakapagpatunay na may koneksyon ka sa misteryosong Poison Master. Siyempre, mas mabuti pa nga kung may koneksyon ka. Matagal na gustong parusahan ng City Lord. Ang sinumang may kinalaman sa misteryosong Poison Master na yon. Fang Chen, tungkol sa nangyari kagabi. Salamat sa iyo. Bilang kinatawan ng Su family, nagpapasalamat ako sa pagprotekta mo sa aking anak. Walang anuman, Uncle Su. Dapat ko lang gawin yon. Salamat man o hindi, itong 3 bilyon ay sapat na para mabuhay ka ng komportable sa hinaharap. Kaya sa mga susunod na araw, maging maingat ka sa pakikisama kay Muyu. Si Muyu ang tagapagmana ng Su family. Ang kanyang kinabukasan. May plano na ang Su family. Marunong kang bata, dapat mong maintindihan na may mga hangganan na hindi kayang lampasan ng tapang lamang. Papa, ano ang pinag-usapan ninyo ni Function? Vala, nagpapasalamat lang kay Fang Chen. Function, okay ka lang ba? Okay lang. Papa, may sinabi ka na naman ba? Si Function ang nagligtas sa buhay ko, ako. Muyu, ikay ang panganay na anak ng Su family. Hindi ba't ito ang sikat na insect tamer na si Fang Chen?
Balita ko'y naging rare insect beast tama ka na. Talagang. Maganda ang kinabukasan mo. May trabaho ako para sa iyo. Pumunta ka sa aming hardin para mahuli ng mga insekto. 500 kada bises. May pagkain pa. Ano sa tingin mo? Tingnan mo, ito ang resulta ng hindi pantay na estado. Kahit gaano pa kagaling ang teorya niya, kahit na nailigtas ka niya. Ano naman? Mayroon bang narito ang tunay na nagpapahalaga sa kanya? Ang sapat na pera ay sapat na para bayaran ang utang na loob. Huwag ka nang magpakatanga. Papa, hindi ito tungkol sa pera. Si Function ay... Mga kasama, alam naman ng lahat kung sino ako, si Lizen. Hindi ako ang tipo ng taong ng api na mahihina. Pero bakit ko ba sinasaktan ang estudyanteng ito na si Fang Chen? Oh, may iba pa bang dahilan, clan leader Le? Kahapon, ang aking anak na si Liang ay nagkaroon ng away kay Sumuyo. At itong batang ito ang sumagi. Pagkatapos, ang aking anak ay nalason ng lason na lumabas sa labas ng lungsod ilang araw na ang nakalipas. Wow, talagang matalas ang pang-amoy ni Lizen bilang clan leader. Naisip niyang iugnay ang dalawang pangyayari. Baka nga't nahulaan niya ang totoo. Isipin ninyo, gaano kadalas at kalakas ang mga nanopoison insects. Ayon sa guro na si Qianhi, ang makakapag-control sa insektong iyon para makalikha ng ganoong kalaking lason ay hindi karaniwang tao, kahit papaano isang 8 tieran o baka 9th rank na malakas. Ang ganitong uri ng tao, misteryoso at bihirang makita. Bakit kagabi lang, nang may away ang anak ko, bigla siyang lumitaw, kaya't hinala ka o. Ang batang ito, si Fang Chen, ay malamang na may kaugnayan sa mga gumagamit ng lason, na misteryoso at hindi malinaw ang motibo. Hangga, siya mismo ang nag-imbita ng Poison Master. Ang lason na iyon, baka para ipagtanggol siya, o para takpan ang isang masamang balak. Pero sayang, nagpanik lang pala ako ng walang dahilan. Papatunayan ito. Pinapunta ko na ang anak ko sa bahay niya para maghanap ng ebidensya. Kung nagtitiwala kayo sa akin, samahan ninyo ako. Padalhin itong batang ito sa kanyang bahay. At makita ang solidong ebidensya ng pakikipagsabuatan niya sa mga Poison Master. Yung Master, ginalugad na namin ang buong lugar. Pero wala talaga kaming makitang konektado sa Poison Master. Wala rin kahit anong insekto. Walang kwenta. Kayong lahat, walang kwenta. Kung wala, gumawa kayo ng paraan. Maglagay kayo ng ebidensya. Maglagay ng bangkay na nakalalasong insekto o lason dito. Kailangan pa bang turuan kayo? Young Master, ang ganoong mythical na insekto, napakaliit at napakabihira. Mahirap mahuli. Kaya't SA auction. Baka wala. Sa maikling panahon, imposible talaga. Walang kwenta. Wala ba kayong ibang paraan para siraan siya? Ano ba ang silbi ninyo sa akin? Si. Talagang kamukha ka ng iyong ama, ang dakilang Lizen. Zeno yun? Labas. Parian N. Yo. Walang dapat mabuhay. Tatay, kayo. Bakit kayo nandito? Dapat. Nasa pamilya so kayo para istorbohin si Fang Chen. Walong haya. Anong pinagsasasabi mo? Diyos ko, isang setup pala ito. Ang pamilya Lei, gumagamit ng ganitong karumaldumal na paraan. Pangulong Lei, ito na ba ang tinutukoy mo? Solidong ebidensya. Pinasira niyo ang pinto ko. Ginulo ang lahat at ngayon magpe-fake kayo ng ebidensya. Tito Lee, illegal ang pagpasok niyo sa bahay ko. Winawalakihan niyo si Function ng walang ebidensya. Grabe na ito. Pamangking Muyu, ang tao. Hindi mo nakikita ang kanyang tunay na ugali. Kapag may nakitang ebidensya, malalaman mo ang totoo tungkol sa batang ito. Tama na, light scene. Dinala mo ang napakaraming tao. Pumasok ng walang paalam sa bahay ng isang bata. Nanira. Dahil lang sa walang basehang hula. Ang pamilya Lee. Bakit naging ganito na ang pag-ugali? Ito ay pamalaman ang katotohanan, ang pagkalason sa aking anak. Ang pagkalason ng iyong anak, ang lungsod at ang templo ng pagbabago ang mag-iimbestiga. Kung may ebidensya laban kay Fang Chen, ipakita mo. Ang pamilya Su ang unang hindi papayag sa kanya, pero ngayon, ito ay paghamak sa aming pamilya Su. Si Fang Chen ay bisita ng aking anak na babae, at siya ay tagapagligtas ng pamilya Su. Agad na pasensyahan ng iyong mga tao. Si Fang Chen, bayaran ang pinsala dito. Pagkatapos, dalhin mo ang iyong anak at umalis ka. Estudyante Fang Chen. Ngayon ay aking kapusukan, humihingi ako ng paumanhin. Ito ay 5 milyong dragon coins bilang bayad pinsala. Punong Lei, mas mahalaga ang pagdidisiplina sa iyong pamilya. Walang kwentang anak, umalis ka na at mag-isip ng iyong mga pagkakamali. Pag-usapan natin ito pag-uwi. Fang Chen, ngayon ako'y lumabas. Para bayaran ang utang na loob ng aking anak sa iyo. Mulan gayon, wala ng utang ang ating dalawang pamilya.
Tatay, paano mo naman? Ikaw ay tagapag-alaga ng insekto, espesyal ang trabaho, ordinaryo ang pamilya. Si Muyu ay magiging tagapagmana ng pamilya Su. Ang kanyang landas ay planado na ng pamilya Su. Masyadong malaki ang agwat ninyo. Tapusin na natin ito. Ang mga nakaraan, kalimutan na. Function, pasensya na ako. Kung wala kang tunay na lakas, kahit respeto ay wala kang makukuha. Kailangan kong lumakas agad. Sa labas ng lungsod ay may tirahan ng 7 bituin sa lagubang. Mainam ito para tumaas ang antas, tapusin muna ang pangalawang pagbabago. 7 bituin sa lagubang, mataas ang depensa, malakas ang magic attack. Tamang-tama para subukan ang limitasyon ng aking mga lason na insekto. Masyadong mababa ang antas ng elite na boss. Pero mainam para sa practice. Mga lason na insekto. Sugod. Doble depensa 1,000, 10,000. Ang atake ng lason na insekto ay halos 5,000. Ang lason ay 2,300 bawat segundo sa teorya kasama ang lason na ulap. Madali itong patayin. Takpan. Binabati kita, tumaas ang antas mo sa Ellie, 42. Ang passive skill ay pagtawag sa ninuno, interesante pero subukan muna natin. Mamatay ka, manluluping. Nakita na ako, sayang medyo huli na. Matagumpay na napatay ang Goblin Commander Ellie, 60. Nakuha ang malaking EXP. Binabati kita, tumaas ang antas mo sa Ellie, 50. Nakuha ang 80 libreng attribute points. Ang XP ay napakarami, isang boss at tumalon ka ng 8 levels. Ang lugar na ito ay paraiso para mag-level up. Ang boss ay mabilis mag-respawn, maraming XP. Sakto para mabilis akong maka-level up, dito na lang ako mag-aabang. Matagumpay na napatay ang Goblin Commander Ellie, 60. Nakakuha ng malaking EXP. Binabati kita. Level mo na ngayon ay Ellie, 54. Nakakuha ng 40 free attribute points. Sa ganitong bilis, malapit na ang second job advancement. Dahil 2 bises mong napatay ang Goblin Commander sa loob ng 0 segundo. Naaktivata ang passive skill NG Goblin Commander, Ancestral Summon. Om Goblin Ancestor Projection I Leader Class, Yellow Boss. Citywide announcement, ang Goblin Ancestor ay magpo-project sa loob ng 0 segundo. Naku, bakit citywide announcement pa rin? Hindi pwede to. Kailangan agad na patayin ang ancestor projection at umalis dito.
Tingnan ninyo. Ito ay natagpuan malapit sa teritoryo ng 7-star Beetle Tribe. Kahit mahina, pareho ang aura sa lason sa labas ng lungsod. Nano-poison insects, baka ang lason sa labas ng lungsod. At ang record sa Firethorn Insect Dungeon ay talagang may kinalaman sa misteryosong taong ito. Pero isa lang siyang estudyanteng first job. Kung siya nga, napakalaki ng potensyal nito, kailangan siyang mahanap agad. Tama, ang abnormal na pagdaan sa Firethorn Insect Dungeon ay malamang dahil sa epekto ng lason ng nano-poison insects na hindi naapektuhan ang defense stacking ng Firethorn insects. Kaya niyang kontrolin ang ganito karaming mythical level na poison insects. Ang talent niya, hindi pa naririnig. Ang Goblin Ancestor Projection ay level 90 na Lord Class Boss. Hindi kayang talunin ng isang first job. Ang swordsman na mahilig sa soft life ay malamang nasa matinding labanan ngayon o mas malala, bilisan pa natin. Ang level division ng mga hayop sa mundo ay white, green, blue, yellow, orange, red. Talagang orange level ang lakas at ang power umalo ng isa 0 panandang pandadag di 100 ay. 5 ang defense, hindi pwede ang head-on fight kapag nag-umpisa ang laban. Tiyak na gagamit agad ng Rage Berserk at Earth Protection. Physical immune sa loob ng 1 minuto. Mawawala ng epekto ang direct attack ng nano-poison insects. Kailangan umasa sa continuous poison damage ng lason. Ang skill na ito ay hindi naapektuhan ng defense kung makalat ang lason. Binabati kita. Matagumpay mong napatay ang Goblin Ancestor Projection LE, 70. Nakakuha ng napakaraming EXP. Binabati kita. Level mo na ngayon ay LE, 50. Apektado ng takot ang Goblin Tribe, umalis na sila sa kanilang teritoryo. Stop. Level 50, pwedeng umabot agad sa 65 gamit ang stored XP. Napakalaki ng XP na binigay ng isang world boss. Tumaas ang split limit ng mga insects sa 25 li, ang ganda ng itsura. Ang cool talaga, umalis ang Goblin Tribe sa kanilang teritoryo. Ano ibig sabihin? Bahala na ang daming nangyari. Si Mentor Kianhi at iba pa ay tiyak na paparating na kailangan ng umalis. Bago pa sila dumating, umuwi muna tayo sa lungsod para ayusin ang mga nakuha natin at maghanda para sa pangalawang pagbabago. Naku! Gaano katagal lumitaw ang anino na ninuno ng mga goblin? Wala pang 3 minuto ay nawala na. Sino kaya ang gumawa nito? Isang level minus 90 Lord Boss? Dalhin siya sa loob ng 3 minuto. Tiyak si Mentor Kianhi ito. Tanging ang isang 7 TA rank na malakas ang may kakayahang gawin ito. Tama. Kanina ko pa nakikita si Mentor Kianhi kasama ng alkalde at iba pa na lumabas ng lungsod. Sandali, lumabas sila bago lumitaw ang anino ng ninuno ng mga goblin. Hindi tugma ang oras, baka. Iyong misteryosong malakas na nagkalat ng lason sa labas ng lungsod. Wala pang 3 minuto, talagang napatay niya ang anino ng ninuno ng mga goblin. Ang ganyang kapangyarihan, parang halimaw. Guro, tinalo ko ang antas ng 70 Panginoon Boss sa loob ng 3 minuto. Ang ganyang kapangyarihan ay hindi bababa sa 7 TA rank. Posible bang isang estudyante nakakagawa lang ng unang pagbabago? Ito, napaka-impossible nito. Bakit hindi possible, Nangong? Siyaot siyan lang. Narinig niyo na ba ang alamat ng Diyos na mandirigma? Guro, ang tinutukoy mo ba ay iyong may kinalaman sa pinagmulan ng mundo? Ang propesya ng Diyos na mandirigma na magiging gabay ng panahon. Tama. Noong dumating ang laro, nagbago ang mundo, tila isang sakuna, ngunit sa totoo lang. Maaring isang pagbabalik, may mga pantas na nagpanukala ng teorya ng katotohanan, na ang ating mundo ay talagang kabilang sa pambihira. Ang Shan Haijing ay hindi mitolohiya kundi kasaysayan. Ang sumunod na libu-libong taon ng katahimikan. Marahil ay dahil sa paglitaw ng pinakamalakas, ang Diyos na mandirigma, na nagpatahimik sa kaguluhan. Ang ibig mong sabihin, ang mga kakaibang pangyayari sa Longhua City kamakailan. Ang misteryosong record ng pagdaan, ang kakaibang lason, at ang taong pumatay sa anino ng ninuno ng mga goblin ngayon, ay maaaring may kinalaman sa Diyos na mandirigma. Kung totoo ito, ang Longhua City, at maging ang Long Country, ay haharap sa isang walang katulad na oportunidad. Nag-alsa ang mga goblin, at sinamahan ng mga halimaw sa bundok ng werewolf para salakayin ang Longhua City.
Alkalde, may masama. Ang mga goblin ay hindi alam kung bakit pumunta sa bundok ng werewolf. Ang buong bundok ng werewolf ay nagkagulo. Agad na mag-organisa ng mga bantay para pigilan. Ang mga goblin at halimo sa bundok ng werewolf ay hindi mataas ang level. Huwag hayaang magdulot ng takot. Guro, Pangulo Chiao Chan lang. May nangyayari sa labas ng lungsod. Kailangan nating bumalik agad para ayusin ito. Tara, unahin nating patahimikin ang gulo. Tungkol naman sa misteryosong tao. Magpapakita rin siya. Mahal na bisita, maghintay lamang sandali. Paparating na ang senior appraiser. Huwag na. Tawagin mo si Sumo. Sige, maghintay lamang kayo. Mahal na bisita, si Sumo po ang inyong lingkod. Ano po ang nais ninyo? Bumili o magbenta ng mga gamit? Magbebenta ako. Medyo marami ito, sandali lang. Simulan na natin. Bilisan nyo, ipaalam sa amo. Lumitaw na yung misteryosong tao na pumatay sa ninuno ng mga goblin. Lumitaw na siya. Ginoo, may emergency na mensahe galing sa Action House. Kumpirmado ni Sumo. Yung misteryosong malakas na pumatay sa projection na ninuno ng mga goblin. Nasa private room ng Action House ngayon, nagbebenta ng maraming mahahalagang materyales. Ano? Maghanda ng sasakyan. Pupuntahan ka o mismo yang batang hinyong yan. Ayusin ko muna ang damit ko para presentable sa bisita. Tumigil ka. Saan ka naman pupunta? Gusto mo na namang hanapin si Fang Chen, di ba? Ako, lalabas lang ako para makahinga ng sariwang hangin. Huminga ng hangin? Mukhang di ka pa rin titigil sa kalokohan mo. Makinig ka sa akin, kalimutan mo na yang Fang Chen na yan. Maliban na lang kung ang kakayahan ni Fang Chen ay kasing galing ng misteryosong mandirigma na pumatay. Sa projection na ninuno ng mga goblin kanina, kung hindi ko papayagan ang relasyon ninyo. Gusto ko ring makita yung misteryosong mandirigma na yun. Sige, dalhin kita para makakita ka ng totoong mundo. Para malaman mo kung ano ang hisura ng tunay na magaling na kabataan. At para matauhan ka sa pagitan mo at ni Fang Chen. Sige, tingnan natin. Kapag pangit siya, tatawanan ko siyang mukhang ahas. Kung matanda naman, tatawanan ko siyang kalbot walang ngipin. Pero, paano kung bata at gwapo siya? Sasabihin ko na lang na babae ang gusto ko. Basta sa buong buhay ko, maliban kay Fang Chen. Wala nang ibang mamahalin pa ako. Advanced staff ng ninuno ng mga goblin, tier. Advanced bracelet mula sa projection ng ninuno ng mga goblin, tier, ginto. Dilaf, Sceptre NG Goblin King, Tier, Blue Equipment Commander. Earthwall Technique Namana NG Mga Goblin. 7-star SKY wings, kagamitan sa paglipad, walang anumang attributes. Mahal na bisita, natapos na ang appraisal ng 5 bagay na ito. Ito po ba ay ibebenta ninyong lahat? Yung Scepter at 7-star AA Wings ay hindi ibebenta. Bilangin na lang ang iba. Kailangan ko rin ng isang set ng level 6 na buo na Beast Tamer equipment. Ang boost ng spirit, huwag na yung weapon. Ang kabuwang halaga ng inyong mga ibinibenta at mga kalat ay 2 bilyon. Ang level 6 na po na Beast Tamer equipment ay libre na. Ito ay bilang pasasalamat sa inyo. At ang inyong kabuwang benta ay umabot na sa antas ng Diamond Member. Ang Diamond Membership Card na ito, mangyaring tanggapin mo. Ha ha ha. Nabalitaan ko na may isang kabataang bayani sa lungsod na nag-isang pumatay sa ninuno ng mga goblin. Ako si Sumuchan, ang pangulo ng pamilyang Su. Kasama ang aking anak na babae. Dumating ako upang bumati. Ha ha ha. Ikaw, nag-isa mong tinalo. Ang anino ng ninuno ng goblin sa loob lamang ng 3 minuto. Ang ganyang lakas. Ang ganyang kagandahang asal. Talagang humanga ako ng lubos. Ako si Sumuchan. Tama ang sinabi ng Pangulo. Ang bisitang ito ay may hindi masukat na kapangyarihan. Ang mga kagamitang kanyang dala ay napakabihira. Ang taong ito, bakit parang pamilyar ang itsura? Hindi pwede yun. Mayroon akong ilang pribadong paksa. Nanais kong pag-usapan ng pribado kasama si Pangulong Su at ang kanyang anak na babae. Lumabas na kayong lahat. Opo, Pangulo. Kami na po ang aalis.
Mukhang may interest ito kay Sumuyo. Ito ang aking anak na babae na si Sumuyo. Ang pinakamahusay kong anak. Kung nagkagusto ang dakilang tao. Ano? Pangulong Su, unang opisyal na pagkikita. Ako si Fang Chen, sana'y magandang pakikitungo. Pangulong Su, ano sa palagay mo? Si Fang Chen? Ang taong kanina ko pa pinupulaan. At itinuturing na hindi karapat-dapat sa aking anak na babae na bistammer ng mga insekto. Ito ay ang misteryosong malakas na tao na pumatay sa 70 level Lord Boss. Paano ito nangyari? Siya pala yun. Ang Swordmaster na mahilig sa madaling buhay. Dapat alam ko na agad na siya yun, ang walang kwentang to. Pangulo, si Mentor Qian He, ang alkalde ng Nangong, at ang pinuno ng SKY Wolf Guild na si Xiao Chen lang. Ang mga tauhan ng 3 malalaking puwersa ay nasa pintuan na ng auction house. Pangulong Su, mukhang tapos na ang ating tahimik na usapan. Sa susunod, baka magulo na. Si Fang Chen? Bakit ikaf? Siya nga. Yung walang kwentang to, alam ko na. Ikaf pala yon bata. Goblin Ancestor ngunit isang class 90 Lord Boss. Ikaw na isang bistammer ng mga insekto na hindi pa nakakapag-second job evolution. Paano ito posible? Ang ganitong dami ng nanopoison insects, ang lason sa labas ng lungsod. Ikaf? At ang pagkalason ni Liang, ikaw rin ang may gawa? Ha ha ha. Mabuting bata. Inamin ka o. Ngayon lang ako nagkamali ng pagtingin, ako si Sumutian. Xiaoyu, ngayon, ikaw ang nanalo. Dalhin mo na ang iyong nobyo, umalis na kayo. Hindi ba't gusto niya na madaling buhay? Ang pamilyang Su, sakto lang, sasapat yon. Tatay, ano lang sinasabi mo? Siya. Hindi pa siya pumapayag eh. Zandali, Mentor Qian He. Lord Nangong, President Xiao, Sandali Langpa. Ang Pangulo po kasi. Sumontag, umusok ka. Wala ng oras, bilisan nyo. Buisit na bata, pumayag na ako na maging manugang kita. Pero kung hahawakan mo siya ngayon, nakakainis. Oy, Tong Bata, 2. Yang kamay Montag, San Ba? Tigil-tigilan Montag, yan. Pangulong Su, nasaan po yung kagalang-galang? At po, sa kasamaang palad, ayaw po ng misteryosong tao sa mga estranghero. Umalis na po siya kanina. Function, ano ang tinititigan mo? Tumigil ka. Tong Bata. Tatay, bakit ngayon ka pa umuwi? Tito Su, sakto yung pagdating nyo. Zakto? Kang Sandali pa. Yung alaga kong peche, baboy na ang kumain. Xiaoyu, mahinahon ka. Dapat mahinhin ang babae. Tay, ano nang sinasabi mo? Sinong peche? Yung tusong si Sumuchan, ang tahimik. Ayaw magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Pero yung pagtatago niya, lalong nagpapatunay na malapit ang misteryosong tao sa pamilya Su. O, nasa ilalim ng proteksyon ng pamilya Su. Sige na, kung ayaw niyang magsalita, walang silbi ang pilitin. Ang importante, hanapin natin yung kagalang-galang. Maglabas tayo ng reward. Gamit ang pangalan ng lungsod, templo, at unyon ng SKY Wolf. Magkasanib na maglalabas ng anunsyo. Layunin, magbigay ng impormasyon tungkol sa misteryosong mandirigma na pumatay sa ninuno ng goblin.
1 bilyong dragon coins para sa impormasyon. At tumbas yan ng gamit o materials. Hoy, wag kang magpaloko. Kahit magaling ka. Sa hap ko, magpakabait ka. Huwag mong hawakan si Muyu. Narinig mo? Tito Su, lagi naman po akong maingat. Mein Gott? Kung hindi ako dumating, basta. Ipangako mo, kahit na si Muyu ang unang lumapit. Tanggihan Montag. Tay, ano nang sinasabi mo? Hindi ako. Tito Su, mas mabuti pang pag-usapan natin ang importante. Sige, usapang seryoso. Napatay mo ang ninuno ng goblin. Nag-alsa ang mga goblin. Kasama ng mga lobo at halimaw, sinasalakay nila ang lungsod. Si Chen He Lord Nangong at Xiao Tianlang. Parehong galit at humahanga sa'yo. Mahal ang aking kakayahan, galit sa aking pagiging misteryoso. Hindi mo ako makokontrol. Kung gusto mo pa ng katahimikan, at ayaw mong guluhin ng tatlong puwersa na palaging nagtatanong. Sa hinaharap, huwag ka nang mag-isa sa iyong mga aksyon. At huwag nang gumawa ng mga eksena tulad ng pagkalat ng lason o pagpatay sa world boss ng mag-isa. Master Su, napunta ka sa paligid ng isang malaking bilog. Gusto mo lang talagang magtrabaho ako para sa pamilya Su, diretsuhin mo na. Bakit pa kailangan gamitin si Muyu bilang dahilan? Hoy, anak, itong malaking anak kong babae. Halos ibigay na sa'yo ang sarili. Pinapagawa ko lang sa'yo ang para sa pamilya Su. May problema ba? Para bang nalugi ka pa? Tatay, tama na. Tulong. Siyempre pwede, pero dagdagan mo ang bayad. Ayos hinihintay Montag pala, tu. Sige. Kahit anong resources o pea, sabihin mo lang. Bata, dahil insect controller ka, itong dalawang bagay. Magagamit mo to, advance payment na. Ingatan Montag. Pangalan. Spotted moth, lahi, insekto. Bata, itong dalawang insekto, bilyon ang ginastos. Sapat na ba ang sincerity? Kilala ko ang firethorn insect, pero itong spotted moth, ano ang gamit? Ding, nakadetect ng pwedeng i-fuse na blue quality na insekto. Firethorn insect, spotted moth. Gamitin ang firethorn insect para kainin ang spotted moth. Ding, successful ang evolusyon NG Firethorn Insect Montag, Pangalan. Flying firethorn insect, evaluation. Commander, level blue. Maganda, meron pang armor penetration ng firethorn insect. At flying ability ng moth. Pero ngayon, 1-0 lang ang speed ko. Mas mabilis kaysa ordinaryong tao. Pero malayo pa rin sa mga professionals. Pwedeng magpalabas ng lason ang nano-poison insect. Tapos magtago ang firethorn insect sa poison cloud habang lumilipad. Ang paglipad ng firethorn insect ay magpapabilis din sa pagkalat ng poison. City Lord. Ang mga nangyayari sa Longhua City nitong mga araw. Marahil ay narinig na ninyo ang misteryosong poison cloud sa labas ng lungsod. Ang pagbagsak ng record sa firethorn insect nest. Hanggang sa pagpatay sa ancestral projection ng goblin kaninang gabi, isa-isa. Lahat ay tumuturo sa isang misteryosong malakas. Ang pagtitipon natin ngayong gabi, isa lang ang mission, imbestigahan. Gusto kong malaman kung sino talaga itong swordman na mahilig sa soft life, na nag-break ng record sa firethorn insect nest. Ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng Longhua City at ng buong bansa. Top secret ito. Ang nangyari ngayong gabi, kahit walang resulta. Dapat itong itago sa loob ng tiyan. Kung may kahit katiting na pagkalantad, papatayin ng walang pasubali. Opo, Panginoong Alkalde.
Hindi ko alam kung paano tayo magsasagawa ng investigasyon. Ang bilang ng mga taong nakumpleto ang unang pagbabago ng trabaho kahapon ay napakalaki. Hindi na kailangan na maaming tanong. Ang kailangan ko ay resulta. Pagtuunan ng pansin ang lakas. Investigahan ang record ng pag-refresh ng dungeon ng Firethorn Insect. Lahat ng record ng pagbabago ng trabaho sa loob ng 2 oras bago at pagkatapos nito. Ang pangunahing focus ay sa Beastmasters, lalo na sa mga Insect Beastmasters. Opo, naiintindihan ka o. Zubalit. Ang listahan ng mga nagbago ng trabaho kahapon ay napakarami. Kung isa-isa nating susuriin, baka abutin tayo ng buong gabi. Kung gayon, huwag kayong matulog at maghana. 1 pulgada 1 pulgada. Anumang kahina-hinalang bakas, agad na iulat sa akin. Kung ang misteryosong master na ito ay aktibo sa paligid ng Longhua City, kung magbibenta siya ng mga bagay, tiyak na pupunta siya sa auction house. Sayang, hindi nag-iwan ng tao si Sumuchan. At wala ring nakuhang kapaki-pakinabang na bakas. Ang mga record ng pagbabago ng trabaho sa templo ng pagbabago ay maaari ring magbigay ng impormasyon. Kahit na ang mga record ng pagbabago ng trabaho ay maaring mas tumpak na matukoy kung sino talaga ang nag-refresh ng record ng dungeon. Ding, binabati kita sa pagkuha ng pangalawang pagbabago ng trabaho. Ang pangalawang pagbabago ng trabaho ay nahahati sa 2 hakbang. Ang gawain nito ay mas makatao kaysa dati. Ironclad Ants. Mga pinuno ng insekto, dungeon ng pagbabago ng trabaho sa Huangsha Town. Mga kategorya ng dungeon ng Dragon Country. Dungeon ng pagbabago ng trabaho, dungeon ng pagnanakaw, dungeon ng misteryo, dungeon ng alamat. Ang Ironclad Ant Nest sa Huangsha Town ay isang opisyal na binagong dungeon ng pagbabago ng trabaho. Mataas ang depensa ng Ironclad Ant at ang drop rate ng Ironclad Debris ay nakakayak. Halos hindi mabibili sa merkado. Ang mga bangkay ay mas madali. Ngunit ang Ironclad Debris ay kailangan mong kunin ng mag-isa. Mukhang kailangan kong pumunta sa Huangsha Town. Function, ikaw pala. Ang swerte naman, nagbabago ka rin ng trabaho. Kumuha ng pangalawang pagbabago ng trabaho. Ako rin. Ang aking gawain ay nangangailangan din ng paglabas ng lungsod. Function, mag-team tayo. Para may magtulungan tayo. Mag-team. Kahit na mas malaya ang pag-iisa, pero kung kasama siya, baka mabawasan ang mga hindi kinakailangang problema. At sige. Pero ang target ng aking gawain ay nasa Huangsha Town, medyo malayo. Okay lang, ang lugar ng aking gawain ay daan din doon. Kung gayon, tara na. Panginoon, nahanap ko na. Ang lumikha ng 3 minutong record sa Firethorn Insect Nest. Zian ga, Zifangchen. Guro Qianhe. Nahanap na ang tao. Kumusta? Zeno? Ziangazi Fangchen, estudyante NG Longhua High School. 5 araw pa lang mula nang mag-transition, propesyon niya ay insect tamer. Kaya pala nakakontrol ng mga lason at nakakagawa ng poisonous fog. Sandali, sabi mo 5 araw pa lang siyang nag-transition. Oo. Trainer Qianhe, kinabukasan ay nakumpleto niya ang first transition. Kaninang umaga lang tumanggap ng second transition task, umalis mga kalahating oras na. Mahahabol PA natin. Teka, huwag na. Siguro nasa Huangsha Town na siya ngayon. Kung pupursigihin natin ngayon, baka maging noticeable pa tayo. Kung sigurado naman na siya, hindi naman kailangang magmadali. Hintayin na lang natin siya dito. Bukod pa riyan. Lahat, pumirma sa confidentiality agreement na ito. Kung may makakalap ng kahit katiting na impormasyon ngayon, military law ang parusa. Sige. City Lord, alis na muna kami. 5 araw, mula transition hanggang sa pagkuha ng second transition task. Ang galing talaga ng batang to. Dagdag pa yung mga nano-poison insects. Hindi ordinaryong insect tamer ang transition niya. Posibleng hidden class ito. O kaya naman, isa ziyang potential god general. Dapat tayong maging maingat. Sa susunod na 2 araw, dito muna tayo maghintay hanggang sa bumalik siya. Saka natin siya kausapin. Tungkol naman kay Xiaozian lang. Huwag mo muna sabihin sa kanya. Para rin sa kanya to. Ang guild niya ay medyo mahina pa sa ngayon. Ironclad and Corpse, 100M Dragon Coins bawat isa, bagong labas. Ironclad and Corpse, 5K Dragon Coins bawat isa, 3 oras na lang. Ironclad and Corpse,
1K bawat isa. 1 oras na lang. May time limit pala ang Ironclad and Corps, hindi pwedeng i-trade. Dito lang nagkakaroon ng ganitong temporary market. 1 oras na lang, ibinebenta pa rin. Scam talaga. Ironclad Ant Nest Elite Dungeon. 4-1. Kailangan ng healer. Hatyanes Alot, Rose Mercenary Group Max Adala and King, Level Ironclad Ant Nest. Tapusin sa loob ng 5 oras, 400 bawas isa, ticket 1 bilyon. Self-sufficient king Ironclad Ant Nest. Kailangan ng well-equipped Major Archer. Hatyanes Alot. Bakit hindi sumisigaw ang kahirapan sapat lang na karanasan ay may pinakamataas na limitan? Pero walang cap ang dungeon experience. Kung mag-nightmare difficulty, makukumpleto mo ang task at makakaipon ka pa ng experience para sa level cap. 2 birds, 1 bato. Oy, par, gusto nyo sumama sa party? Meganda equipment niyo. Kulang kami ng 2 sa party. Hindi na, salamat. Mas gusto ko ang duo. Ako, Ikaf Beazi Mesu NG Red River Group. Kami ay subsidiary ng Red River Guild. Piliin nyo kami. 4 na oras, guaranteed clear. Tanging record sa Longhua City na natapos ang Nightmare Ironclad sa 3 araw. Ang aming guild leader na si Red River ang kasama sa paggawa nito. Siya ay isang level 79 na match na nakapag third job. 3 araw na record. Ang leader ay 6 Ocean lang mula sa Fairy Wolf Guild. Si Hong Jian ay gumastos ng 300 milyon para sa ticket, isa lang siyang palamunin sa record. Kung hindi, ang record ay mas maaga ng kalahating araw, isa rin itong kapital. Ikaf. Kung may bayag ka, huwag kang alis ngayon. Gusto kong makita kung may lakas ka ng loob na umalis sa disyertong ito. Boss, ano na ang gagawin natin? Wala tayong kinita. Wala na ring ibang nagpapatulong sa atin. Tama ka, boss. Kung wala tayong kita ngayon, baka magalit ang guild leader pag uwi. Anong tako? Punta tayo sa entrance at maghintay. Hindi ako naniniwalang hindi uwi ang loko na yon. Basta't lumabas siya sa Yellow Sand Town. Ipapaalam ko sa kanya ang kapalit ng pagyayabang. Bakit iba? Bakit pilak ang mga langgam na ito? Naalala ko sa mga dungeon na pang master level at below. Ang mga langgam ay kulay abo function. Anong difficulty ang pinasok natin? Nightmare. Function, nababaliw ka na ba? Paano tayo 2 lang makakalaban sa nightmare difficulty? Mamamatay tayo. Lumabas na tayo agad. Nandito ako, kahit nightmare difficulty ay kakayanin. Pang second job quest. Kailangan ng 4 na iron armor fragments, mas mataas ang difficulty, mas mataas ang drop rate. Mas mabilis at mas maraming XP, syempre nightmare ang pipiliin. Alam ko, pero nightmare ito ah. Noon, 6 Ocean lang at grupo niya ay halos 3 araw bago natapos to. Tayo lang 2, kaya ba? Sabi ko kaya pero tandaan mo. Lahat ng makikita mo mamaya. Dapat itago mo kung hindi ay papatayin kita. Diyos ko, ang galing mo naman. Tigilan mo ang paglalaway, huwag mo akong sambahin. Baka mamaya ay magpakasal ka na lang sa akin. Gusto ko. Bibiro lang. Ang bilis mo namang sumagot. Dahil ikaw kaya, kung iba ay hindi ko. Ay naku, nakakainis ka. May kailangan ba akong gawin? Tulungan mo akong mag-research tungkol sa Iron Ant Nest. Tulad ng strategy ni Ocean lang noon. Ano ba ang dapat iwasan sa nightmare difficulty? Hindi ko pa nabasa. CJ, Ang boss dito ay dapat commander level. Kapag naghiwa-hiwalay ang mga insekto, hindi ko alam kung pwedeng mag-evolve ang isa't isa kung malaki ang kikitain natin. nakasave ako ng level 7 na XP, ikaw. Level 5, okay na ang efficiency. Function. Sa susunod, sabay tayo mag-level up, okay? Babayaran kita. Doble ng presyo ng hiring ng mercenary group sa amin, 1 oras 2 bilyong dragon coins. Hindi mo tatanggihan ang magiging girlfriend mo, di ba? Sige, sugar mommy, tatanggapin ko ang biyaya mo. Lumayo ka, maghanda para sa kontrol. CJ, pasensya, mahirap kontrolin ang 4. Okay lang, dahan-dahan lang, basta maintain mo lang.
Yung huli ako na bahala. Tama na. Kulang sa skill na immune sa passive, sayang. Pero bilang depensa, sapat na. Talagang hindi pwedeng shortcut, mahaba pa ang evolution. Tapos na, Sugar Mommy, uwi na tayo. Ginawang pangalan ng grupo, grupo ni Little Sugar Mommy ng Su Family. Ay ng kasama, may girlfriend ako. Pangalan mo na lang ang gamitin para sa pangalan ng grupo. Di ba binigay ko na sa iyo ang pagiging leader? Hindi pwedeng ganun sa buong bahay na ito. Ikaw ang may gawa ng lahat, ako parang aksesory mo lang. Ang gusto ko lang yung sinabi mong 1-minute boyfriend. E di magbigay ka na lang ng pangalan, basta wag mo ibunyan. Na-break ang record, siguradong magkakagulo na naman. Ang hirap magpaka-low profile. Anong hirap? Tingnan mo to. Gawa ko to, pwedeng lagyan ng pangalan. May pangalan na, Last Times Wordsman ang pinangalan mo. Simula ngayon mag-Roby ka para di ka mapansin. Maraming low-level equipment na pwedeng gawin at pwedeng pangalanan. Kahit halos walang kwenta ang stats. May punto si Xiaosu. Kung iniligaw ko na sila sa swordsman, hindi na dapat bitbitin ang longsword ng swordsman. Seryoso ka ba sa pangalang yan? Paano kung hindi ako makakita ng girlfriend sa hinaharap? Eh di ako na lang. Kung mag-isa ka lang magpa-farm, mababago rin ang pangalan ng equipment na to. Yung original name mo sa system display, maganda yan. Sige, ako na magbibigay ng pangalan ng grupo. Na-break ang record ng Iron and Nest Dongyon. Latest record, Nightmare level, 4 hours and 3 minutes. Ginawang pangalan ng grupo, grupo ni Little Sugar Mommy ng Su Family. Ay ng kasama, may girlfriend ako. Ang sakit mo, kahit totoo namang sugar mommy ako. Pero hindi mo naman kailangang i-broadcast. May. Apat na oras, nightmare level. Anong demonyong grupo 2? Lalava lang kayo? Boss ng 8 TA rank, pumutok sa fish pond. Level limit 50. Nakabali ng record. Sino ba talaga ang dalawang to? Boss, yung mayamang su, kamukha ni Zumuyu? Action house ang pamilya niya, pero hindi tugma ang lakas. Baka yung lalaki, retreat, ang weird ng lalaking yon. Hindi natin to kakayanin, kailangan sabihin sa guildmaster. 3 araw na record ni Xiao Chan lang. Nasira niya sa 4 na oras. Solo kasama ang Su Girl, nakatago pa ay may girlfriend ako. Ang creative ng mga kabataan sa pangalan. Dapat hindi mapakali si Xiao Chan lang. Hindi siya pupunta dito, maghintay o hanapin ang Su Auction House. Yung babae ang obvious na lead. Auction house talaga pipili niya. Nandito tayo sa templo. Tamad siyang sumalpok. Pero itong Fang Chen. Kaysa hanapin si Fang Chen, mas mabuting hanapin na lang yung babae ng Su Family. Kasi kapag nakita na siya, makikita na rin si Fang Chen. May monster sa Longhua City, hanapin ang Tutu. Ang IE nagsasabi na, confirmed mayamang babae sa leaderboard. Si Sumuyo ang campus belle, may girlfriend ako. Pag-agaw sa asawa, walang kapatawaran, ang sarcastic ng IE. Ang yabang naman ng may girlfriend. Apat na piraso bawat isa, saktong para sa quest. 3 bangkay, 100 bawat isa, 100 pangbenta. Set itong 2 equipment, kaso 2 lang. Rich girl, magkano kaya to? Hindi ko alam pero mahal dapat ang set items. Bigay mo sa akin, ibebenta ko, libre ang service fee.
Body swap. Maaring magpalit ng posisyon sa summoned beast o control beast. Pwede mo to gamitin, huwag mo nang ibenta. Kaunti lang ang survival skills ng Beastmaster. Itago mo na lang para sa sarili mo. Ganyan din ang iniisip ko. Natutunan mo ang skill na body swap. Subukan mo, gusto ko rin makita ang effect. Parang pipili ka lang ng isa. Pwede ka agad magpalit 1 minute si Dito, subukan mo kung makakapunta ka. CJ. Ay, hindi tama ang distansya. Subukan ko ulit. Hoy, ikaw ang nagsabi kapag nakaya ko. Papaamin ka maging boyfriend ko ng 1 minuto, simula na. Boyfriend mo na ako. Kuya, Yung record nyo sa Iron and Dungyon na break na. Vala ka bang curiosity? Anong nakakatuwa dito? Pinili ka ulang, yang record na, yan nun. Kung hindi, paano mabilis na may tatag ang Red River Guild? Lumilitaw ang mga bagong henyo sa bawat henerasyon. Normal lang na masira ang record. Hindi ko lang inasahang masisira ng ganito kalaki. Yan din ang gusto kong sabihin, kuya. Malinaw na henyo yung nakapagpababa ng oras ng ganito. Hindi ba natin siya susubukang kunin? Sa tingin mo, magiging interesado ba ang isang henyo sa guild natin? Tama ka, napakatalino ng taong to. Kung gusto niyang sumali sa mga super guild, hindi yun magiging problema. Guildmaster, yung batang nagpababa ng record mo. Malamang siya rin, yung tumulong kay Sumuyo. Anong gagawin natin ngayon? Umuwi ka na agad. Huwag mo nang guluhin ang dalawang yon. Talagang angat ang ganitong henyo, sandali na lang yan. Kung gagalitin mo pa sila, umalis ka na sa guild. Ano ang nangyari? Puntahan mo sila Hongi. Nagalit yung mga tangang yon sa henyo. Hindi na pwedeng mag-stay sa level. Paunahin mo sila mag-breakthrough. Pagkatapos, papuntahin mo sila sa pinakamababang world boss spawn point para mag-farm ng materials para sa guild at makaiwas sa gulo. Oo, naiintindihan ka o. Ayusin ka una, 2. Guildmaster, si Lord Nangong at Mentor Chenhe. Isang araw nang hindi umaalis sa Job Change Temple. At isa pa, Hindi ba tayo magpapadala ng tao sa Yellow Sun Town? Baka sakaling makontak natin siya. Huwag, matalino ang dalawang yon. Yung henyong nagpababa ng record ko. Malamang nakukomplete ng second job change quest. Mas madali kung maghihintay sila sa job change temple. At hindi ito magdudulot ng atensyon mula sa iba. At saka, nasira na ang record. Huli na kung magpapadala tayo ngayon. Natitiyak ba ang pagkakakilanlan ng Rich Little Miss Sue? malamang. Malamang anak siya ng may-ari ng Su Auction House. Zisumu. Ganito, maghanda ka ng mga regalo. At tumunta ka na sa harap ng bahay nila. Ang ibig sabihin ng Guildmaster ay, Siguraduhing makita si Sumuyo. Kung malalaman natin ang tunay na pagkakakilanlan ng henyo mula sa kanya, mas mabuti. Kung hindi, huwag pilitin. Nagpapakita lang tayo ng kabutihan. Hindi kidnapping. Ipahayag lang ang mabuting intensyon ng SKY Wolf Guild. Huwag nang gumawa ng ibang problema. naiintindihan ko, gagawin ko na ito. Sige, hanggang dito na lang. Anong oras ka bukas magpapalit ng trabaho? Hintayin kita. Alas 8. Sinabi mo na sasamahan mo ako mag-level up. Dikit kita hanggang sa third job pagkatapos nun. Baka umuwi na ako kasama si Papa sa Jiangbi Province. Uwi sa Jiangbi Province. Pero hihintayin kita sa Jiangbi Province. Kaya mo yan, pumasa ka dun. Sige, pupunta talaga ako sa Jiangbi University. Mas mabuti nga na umalis siya ng maaga. Para hindi ako nadidistract sa charm niya habang nag-level up. May problema kayo? MS Su, gusto sana naming imbitahin yung kasama nyo kaninang hapon. May girlfriend ako, sumali sa guild. Ito ay tanda ng aming sinseridad. Kung sasali siya, may karagdagang regalo pa. Ipapasa ko, pero hindi ko tatanggapin ang regalo. Kung sasali siya, pag-usapan natin yun pagkatapos. Pero, Kung hindi kayo aalis, wala tayong pag-usapan. Kahit ang Tianlang Guild nagbigay ng regalo. Mukhang kayo nga yung nag-break ng record kaninang hapon. Wala naman akong ganoong kakayahan. Gaano nakalakas si Fang Chen ngayon? Sobrang lakas, nahuli ko na siya. Ito yung loots mula sa Dongshun. Pangako ko kay Function na ibibenta ko. Ipapadala mo na lang pera sa akin, ibibigay ko sa kanya. Tungkol sa kanya. Secret lang ha, Papa. Young Divine Stone SA Job Temple, I may recording ability. Lahat ng job change niya ay na-record. Alam na ng Nangong at Qianhi ang identity niya.
Narinig ko, hindi sila umalis sa job temple buong araw. Pa sa mga higher ups, hindi na sekreto ang identity ni Fang Chen. Papa, si Function. Dalhin mo siya dito, protektahan siya ng su family, pero kailangan niyang tulungan ako. Pa, iligtas si mama mo. Kung ganoon nakalakas si Fang Chen ngayon, baka siya lang ang makakapagligtas kay mama mo. Function, nasa bahay ka pa ba? Maya-maya pupuntahan ka namin ni Papa. May importante kaming sasabihin. Nandito ako, punta na kayo. Uncle Su, Muyu, pasok kayo. Fang Chen, naparito ako para humingi ng tulong. Sana matulungan mo ang su family. Kahit hindi ka magtagumpay, bibigyan ka namin ng malaking reward. Hindi ka namin pababayaan. Uncle Su, ano ba yung problema? Kung kaya ko, hindi ako atras. Tungkol ito sa nanay ni Muyu. Noong 10 taon na ang nakalilipas, habang sumasali sa isang lihim na misyon, siya'y tinraidor. Isang misteryosong poison master ang naglagay ng lason sa kanya. Kahit na nag-avail kami ng ilang high-level na healers at poison removal experts, at halos na alis na ang malakas na lason sa kanyang katawan. Ngunit, may isang kakaibang insekto na nakatanim sa kanyang consciousness si. Ang insektong iyon ay isang mythical level na rare insect, tinatawag na soul-devouring insect. Kilala rin ito ng mga nakakaalam sa katangian nito bilang spirit insect. Biyenan, huwag kayong mag-alala. Ang pag-alis ng insekto para sa biyenan ko ay responsibilidad ko bilang manugang. Walang pag-atubili, huwag nang pag-usapan ng bayad. Kailan tayo magsisimula? Ano ang mga kailangan kong ihanda? Function. Agad-agad siyang pumayag, siguradong mahal na mahal niya ako. Mythical level na soul-devouring insect, particular na kumakain ng kaluluwa. At nanirahan sa consciousness na mythical level na rare insect. Ito ay nakalista lamang ng kaunti. Sa Insect Encyclopedia. Isang legendary na insekto na bihira makita. Kung makontrol ko ito, hindi. Kahit na obserbahan lang ito ng malapitan at pag-aralan ang katangian nito. Malaking tulong ito sa aking pagmaster sa insect control. Sulit na sulit ang tulong na ito. Ikaw, gaano ka kumpiyansa? Basta insekto ang pakay, sigurado ako. Lalo pat mythical level, libreng makakuha ng isa, kikita pa. Parang doble ang kita. Fang Chen, ang mythical level na spirit insect na ito ay napakabihira. Palaging nag-isa ang pagkilos. Ang insektong ito ay hindi mahirap patayin, ngunit bihira lang ang makakita nito. Dahil sobrang lakas ng kanilang mental power, madali nilang maiwasan ang detection ng karamihan sa mga profesional. Tanging kapag sila ay nangingitlog, sila lang nagkakaroon ng malakas na fluktuasyon sa kanilang aura at mental power. Kaya't nahuhuli, ang taong sumalakay noon ay malamang nakakuha ng isang itlog na malapit ng mapisa. Asinamantala ang pagkakataon upang ipasok ito sa isipan ni Xiao Tzu. Dapat mong malaman kapag nabigo ang pagkontrol. Ang mythical spirit insect ay magiging agitated at agad na lalabas sa katawan. Sa oras na iyon, si Xiao Tzu ay maaring mawala agad. Huwag kayong mag-alala, biyanan. Ako ay may hangarin na maging isang tamad na asawa. Hindi ko sisirain ang aking reputasyon. Sige, kung ganon, umalis na tayo ngayon. Ito ang down payment, 10 bilyong dragon coins, para sa iyo ngayon. Kung sakaling mabigo, ang 10 bilyon ay magiging bayad sa iyong pagod. Ang pamilya Su ay walang anumang reklamo. Kung magtatagumpay, magbabayad pa ng 10 bilyon. Tara na, maaga tayong pumunta para magising na ang biyanan ko. Gusto niyang pakasalan ako. Kamusta, classmate Function? Ako si Quianhee. Kasama si Lord Nangong, dumating kami para may pag-usapan. Naku, ang bilis nila, nakarating na rin dito. Classmate Fang Chen, wala kaming masamang intensyon. Narinig namin na nakumpleto mo na ang mga materyales para sa pangalawang pagbabago. Dinala namin ang banal na bato para sa pangalawang pagbabago. Maaari mong kumpletuhin ang pagbabago dito sa bahay. Hindi mo na kailangang pumunta sa templo. Pasok kayo, dalawa. Pamilya Su, nandito nga. Ikaw siguro si classmate Sumuyo. Talagang pambihira ang iyong kakayahan. Hindi nakakagulat na nakapag-record ka sa Witch Dream na Dunyon. Ang mayamang si Su. Kasalanan mo yung pangalang yan, nakakahiya. Dalawa, isumite nyo na ang mga materyales para sa misyon.
Binabati kita sa pagkumpleto ng unang hakbang ng pangalawang pagbabago. Nakatanggap ng 100 libreng attribute points. Na-detect ng system na nakumpleto mo ang misyon para sa pangalawang pagbabago. Ang Divine Talent System ay kumukuha ng gantimpala. Binabati kita sa pagkuha ng Divine Talent, Damage Transfer. Ano ito? Tita, ito ibig sabihin ba nito? Basta't sapat ang bilang ng mga insekto na itinakda ko. Para akong may walang katapusang absolute shield. Sino pa ang makakatalo sa akin sa hinaharap? Kaibigang Fang Chen, sa totoo lang, sa potensyal na ipinapakita mo ngayon, walang hanggan ang iyong magiging tagumpay. Dahil dito, kailangan mong maging maingat. Alam mo, Takbia, bakit karamihan sa mga henyo ng Dragon Country ay napipiling sumali sa isang malaking grupo? Dahil hindi ganap na ligtas ang mundong ito. Ang mga bansa tulad ng Cherry Blossom Country ay palaging nagpapadala ng mga tiktik para targetin at patayin ang mga henyo ng Dragon Country. Mayroon ding mga traidor sa loob ng bansa na nagbibenta ng impormasyon para sa malaking pera. Ang mga nag-isa ay madalas na maagang namamatay. Ang pagsali sa isang malakas na grupo ay hindi lamang nagbibigay ng mga mapagkukunan, kundi pati na rin ng napakahalagang proteksyon. Kaibigang Fang Chen, bilang mayembro ng Beastamer Association, ako ay opisyal na nag-anyaya sa iyo na sumali sa aming samahan. Salamat sa paliwanag, Mentor Kianhe. Ang Beastamer Association ay talagang angkop sa aking propesyon. Ito ay may kinalaman sa hinaharap kaya hayaan mo akong mag-isip muna. Mabuti, dapat kang maging maingat. Ito ang kontrata at board ng mga patakaran ng Beastamer Association. Kung may interes ka, maaari kang mag-apply sa anumang oras gamit ang bagay na ito para sumali. At, bilang tagapagturo sa Jiangbi University, bibigyan kita ng special na slot. Kung gagamitin mo ito, ako ang magiging iyong tagapagturo. Kung gusto mong sumabak sa regular na pagsusulit at pumili ng ibang tagapagturo, maaari rin kitang irekomenda. Salamat, Professor Kianhe. Pag-isipan ko itong mabuti. Kaibigang Fang Chen, ito ang Sword Command Token, NG Iming Longhua City Garrison. Ang token na ito ay tinatanggap sa lahat ng garrison sa buong Long Nation. Gamit ito, hindi mo kailangang sumali agad, maaari ka munang mag-ipon ng merito. Ang merito ay maaaring gamitin para sa promosyon sa militar o para makakuha ng mga bihirang mapagkukunan mula sa armory, kabilang ang mga bagay na may kinalaman sa mga insekto. Mangyaring tanggapin mo ito. Pag-isipang mabuti ang pagsali sa garrison para maglingkod sa bansa at para sa iyong sariling kapakanan. Ang garrison ay nagpoprotekta sa teritoryo at mamamayan. Ang sistema ng merito ay kapakipakinabang din sa akin. Mayor Nangong, tatanggapin ko muna ang token na ito. Bigyan mo rin ako ng oras para mag-isip. Fang Chen, itabi muna natin ang mga formalidad. May problema sa iyong biyenan. Parang gumagalaw ang mga soul-devouring insect. Baka, hindi na ito pwedeng patagalin. Mga Ginoo, may emergency sa bahay. Hindi na ito pwedeng antayin. Ang kabutihan niyo ngayon. Function ay tatandaan. Bibigyan ko kayo ng sagot sa ibang pagkakataon. Sage, unahin mo ang importante. Kami na rin alis. Ang stats na to astig, 1.4 bilyon yi. Parang mobile fortress to, kung gusto mong matutong lumaban, matutong munang tumanggap ng suntok. Ngayon, punong-puno na ang kakayahan kong tumanggap ng suntok. Pagdating sa laban, harapin mo lang ng diretsyo. Ang attack power ng nano poison insects, double defense. Malaki ang pagtaas ng lethal poison effect. Maliit na pagtaas sa attack power ng flying fire sting insects, pareho pa rin ang flying trait. Malaking pagtaas sa D at double defense ng Ironclad and King. Umabot na sa level 74 ang tatlong uri ng insekto. Ang maximum na bilang ng division ay umabot sa 27,000. Function, ang requirement para sa third advancement ay level 89. Kailangan nating magmadali sa enrollment ng Jiangbi University. Kahit ang pinakamahina ay kailangan nakapag-third advancement. Ang mga magagaling ay baka nakapag-fourth advancement na. Hindi dapat minamadali ang evolution ng mga insekto. Pagdating sa Jiangbi Province, pwede pa silang mag-evolve kapag may mas maraming resources. Sumutsian, naluloko ka ba? Nasa bingit ng kamatayan si Xiao Tsui. Nagdala ka pa ng batang walang alam. Anong magagawa niya? Mag, field trip? Piyenan, huwag muna kayong magalit. Ito si Fang Chen. Yung henyong pinag-usapan sa lungsod na nakapag-break ng Nightmare Records. Ing fire sting insect nest at ironclad ant nest. Nung hindi pa siya nakakapag-second advancement, nag-isa niyang tinalo ang level 70 na Goblin Ancestor Projection. Siya pala yun. Batang lalaki, totoo ba ang sinabi ni Muchen? Lolo Ling, huwag nang habulin ang nakaraan. Hayaan mo muna akong tingnan ang kalagayan ni tita. Pagdating sa lakas, subukan lang at malalaman. Sige, binata, maniniwala ako kay Mution na yon. At sa paningin ng aking apo, sumama ka sa akin. Kung magigising mo talaga si Xiao Tsui, ang pamilya Ling, ay tiyak na magpapasalamat ng malaki. Binata, kailangan mo ba ng anumang prepasyon? Hindi na, pero ang uod na ito ay nakatago sa malalim na kamalayan ni tita. Walang anyo, kailangan kong makahanap ng paraan para makonekta dito. Ang pisikal na atake at karaniwang lason ay walang epekto sa uod sa kamalayan, ang tanging pag-asa
ay ang perpektong control, ngunit kulay abo ang skill ngayon. Hindi magamit, mukhang masyadong malayo. Hindi pa ba sapat ang lapit? O hindi pa sapat ang stimulus? Ito ang ilusyon na ginawa ng Soul Devourer. Hindi ba't sabi ni Lolo Ling isa lang ito? Ito, parang pugad ng uod. Umani ng liwanag, kailangan talagang pumasok sa mental realm nito para matrigger. Perfectong control, target, Soul Devourer. Ang skill na Perpektong Control ay matagumpay na na-activate, nag-cooldown na. Binabati kita sa matagumpay na pa-control sa mythic na insekto, Soul Devourer. Likas na immune sa mental, talagang napakalakas ng attribute na ito. Pero 0 ang attack power, halos walang depensa. Sa ibang aspeto, medyo mahina talagang. Ang mga halimaw ay nagfo-focus sa kanilang specialty, itong Soul Devourer. Ay dalubhasa sa mental realm. Pagkatapos makontrol, walang aktibong mental attack skill, medyo nakakalungkot. Pero ang pagiging immune sa mental ay malaking biyaya na. Pagkatapos ng pagsasanib, ako mismo ay magkakaroon ng mental immunity, ang ganda. Ang Soul Devourer na ito, sa epektong ito lamang, karapat-dapat sa mythic rating. Hindi ako nabigo. Talaga bang nagtagumpay? Function. Sige, maghihintay ako sa labas. Nakuha ko pa ang halik, sulit ito. Medyo matagal pa bago magising si Tita Ling. Marami silang pag-uusapan, samantalahin ko ang pagkakataong ito. Para subukan ng bagong remote grab. At danger sense na kakayahan. Ito ang danger sense sa loob ng 1 kilometro, alam ko ang lahat. At ito ang remote grab. Halika. Kahit mahina ang Soul Devourer mismo, ang epekto pagkatapos ng pagsasanib ay napakalakas. Pang-scout, kontrol ng bagay, mental immunity. Function, bakit ka nandito? Ang Ling Family Manor, lugar na ito ay hindi pa sa iyo. Humph, huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Hindi ba't gusto mo lang umangat sa pamamagitan ni Sumuyu? Sasabihin ko sa iyo, ang pag-asawa ng mga anak ng malalaking pamilya. Mahalaga ang pagtutugma ng kalagayan. Ito si Jikin, isang respetadong matanda. Kilalang dalubhasa sa medisina sa bansa. Espesyalista sa mga bihirang karamdaman. Lalo na sa mga pinsala sa isipan. Dinala namin si Jikin ngayon. Para gamutin si Tita Ling Shue. Fangchen, ang matalino'y umindayog sa panahon. Kung gagaling si Ling Tsue sa paggamot ni Jikin. Natural na matutuloy ang kasal ni Muyu at ng aking pamilyang Li. Magbitiw ka na ng pag-asa. Ah, ganoon ba? Ano ka, Bea? May kapatan ka bang magsalita ng ganyan? Narito si Jikin. Ha ha ha. Fang, anak, narito ka pala. Hinahanap kita. Anak, walang sapat na pasasalamat. Iniligtas mo ang anak ko. Inalagasan mo si Ling Suifeng. Iniligtas mo ang buong angkan ng Ling. Mulan gayon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Anuman ang kailangan mo. Susundin ng angkang Ling. Ano? Imposible. Lolo Ling, nilinlang kanya. Isa siyang bagong lipat na insect tamer. At isa pang walang koneksyon na dukha. Paano niya magagaling si Tita Ling Tsui? Ito Ling, naukol ito sa buhay ni Xiao Tsui. Hindi ito biro. Iyak na may daya siyang ginamit para lokohin ka. Narito si Jikin. Bakit hindi natin siya papasukin para suriin si Xiao Tsui? Para malaman ang katotohanan. Panginoong Ling, ilang dekada na akong manggagamot. Nakita ko na ang maaming kakaibang sakit. Ang sakit ng anak mo ay pinsala sa isip. Na sinakop ng mga kakaibang insekto. Hindi ito karaniwan. Kung may tunay na makakagamot. Nais kong makita. Kalokohan. Li Zhen, dinala mo ang matandang ito. Ayaw mo magtiwala kay Ling Suifeng? Akala montak bulak na ako? Lolo Ling, huwag po kayong magalit. Yamang may duda si Kapitan Li at si Ikin. Bakit hindi tayo magpustahan? Pustahan? Isang walang kwenta. May karapatan ka ba makipagpustahan? Hayaan si Lolo Ling ang magsiyasat. Papasukin si Ikin para suriin si Tita Ling.
Kung hindi gumaling si Tita Ling, ako si Fang Chen. Ipapako ko sa pamilyang Lee. Kung nagising na si Tita Ling, at ako ang nagpagaling kung gayon, hilingin ko kay Kapitan Lee at Yi Liang na lumuhod dito at tumango ng 3 beses para humingi ng tawad. Ano ka, Bea? Dapat ba akong lumuhod sa iyo? Mainit ang ulo ni Ling Suifeng. Kung talo ako, pipilitin niya akong lumuhod. Paano ang mukha ng pamilyang Lee? Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong nagpapanggap lang siya. Si Tita Ling Shui ay walang malay sa loob ng 10 taon. Ilang doktor ang sumuko. Paano niya magagamot? Siguradong panalo tayo sa pustahan. Ziege, Fang Chen. Sasabak ako sa pustahang ito. Sana huwag kang magsisisi. Magsisisi. Kayo ang dapat magsisisi, si Ginoong Qin. Tara, alamin natin ang katotohanan. Ano kayang posisyon ang dapat nilang gawin sa pagluhod? Para mas makatikim sila ng hirap. Imposible. Malinis ang spiritual siya. Wala na ang pasit. Mythic. Level na Soul Devourer yon. Paano niya nagawa? Isang binata lang siya? Li Zhen, tapos na ang pustahan. Luhod. Magmano at humingi ng tawad, Tito Ling. Pa sa isang estranghero, ganito mo ako papahiyain? Magluluhod ako sa hamak na ito? Bilang tagapagpatunay, kailangan kong maging patas. Kusang loob ninyong tinanggap ang pustahan. Gayon, ayaf ninyo? O sa tingin mo, pa sa iyong kapirasong pride, isusubo ko ang aking reputasyon? Tanungin mo ang tatay mo. Kung may lakas siyang sabihin yan sa harap ko. Hindi ako magluluhod. Magpresyo ka. Aminado ako, natalo akong gayon, Lightsin. Kapitan Lee, sa tingin mo ba? May saysay pa ang pera sa atin. Kalaban na kita. Bakit ko ibebenta ang pride mo? Fang Chen, tandaan mo ang kahihiyan ngayon. Hindi ko ito makakalimutan, at gaganti ako. O hindi na ako tao. Hintayin kita. Umalis ka na. Huwag mong dudumhan ang aming lugar. Fang Chen, ako. Tatay, papayag ba tayo ng ganito? Zi Fang Chen, ang walang kwentang iyon, dinungisan ang pangalan ng pamilya natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Pero sige, syempre hindi tayo titigil. Kanina lang, natatakot ako sa presensya ni Ling Suifeng. Pero si Fang Chen, hindi naman siya tunay na miyembro ng pamilya Ling. Maaring protektahan siya ng pamilya Ling ngayon, pero hindi habang buhay. Isang hampas lupang walang koneksyon, kung gusto niyang lumakas. Lalabas siya ng lungsod para mag-level up. Tama. Lalabas siya para mag-level up. Hindi sakop ng pamilya Ling ang labas ng lungsod. Kapag nakahanap tayo ng pagkakataon, maghanda tayo ng ambush sa kanyang farming spot. Madali na lang siyang hulihin. Pagkatapos, patayin natin siya nang walang makakaalam. Kahit na pinaghihinalaan ng pamilya Ling na tayo ang may gawa, wala silang ebidensya. Wala silang magagawa. Kailangan itong planuhin ng maayos. Si Fang Chen ay kakaiba, ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang harapin siya. Mukhang kailangan nating humingi ng tulong kay Ying. Espesyalista sila sa pagpatay, pagsubaybay, at pag-set up ng mga bitag. Perpekto sila para sa ganitong target. Ying tatay, ibig mong sabihin. Ang underground organization na naghahandle ng mga maruming trabaho. Sabi nila, hindi pa sila nagkakamali. Mahal ang bayad, pero para sa pangmatagalang solusyon, sulit. Hindi pwedeng mabuhay si Fang Chen. Kung hindi, siya ang magiging malaking problema ng pamilya Lee sa hinaharap. Target, Function, Insect Tamer. Ipapadala ko ang down payment sa lumang account, tulad ng dati. Bayad muna ng kalahati, tapos na ang bayad pagkatapos. Sa loob ng 3 araw, ibibigay ko sa iyo ang plano ng aksyon. Sa mga susunod na maging maingat ka. Huwag mo nang guluhin sina Fang Chen at Sumuyo. Pa hindi maalarma. Kasabi nito, magpadala ng mga tao para bantayan ang mga pintuan ng lungsod at mga pangunahing lugar ng pag-level up, lalo na ang mga lugar na maraming high-level na insect. Kapag may balita na lumabas ng lungsod si Fang Chen. Agad na mag-report. Opo, tatay, ayusin ko na ito. Fang Chen, sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita ng walang libingan.
Kailangan ko nang umalis. Teka. Delikado para sa iyo na mag-isa kang lumabas. Hindi titigil ang pamilya Lee. Tiyak na may ambush sila sa labas ng lungsod. Alam ko, pero hindi solusyon ang patuloy na pagtatago dito. Pero hindi rin tama na alam mong bitag ay susuong ka pa rin. Ito para sa iyo. Ano ito? Ito ay dekorasyong robe, hindi ito nagko-consume ng equipment slot. Pero wala rin itong anumang stats. Pero mayroon itong napakalakas na abilidad. Naisip kong kailangan mo ito kaya binili ko, hindi naman mahal. Rainbow Robe, dekorasyon, tier, wala, level, wala. Stats. Wala. Ang gamit na ito ay isang artifact upang itago ang isang lugar. Kahit na hindi magbabago ang estilo ng laban. Pero kadalasan, kapag kailangan kong lumaban, malapit nang mamatay ang kalaban. Wala akong pakialam kung matutukoy nila ang tunay kong pagkatao base sa estilo ng laban. Ang robe na ito, talagang mura ba ito? Siyempre, hindi ko kayang bilhin ang mahal. Hindi naman talaga mahal. Mga 30 bilyon lang. Ako, Ang mga kabataan ngayon, kung gusto nila, gusto nila. Ang pagtatago ay nakakapagod, sabihin mo na lang sa kanya ng direkta. Sabihin mo na lang na ito ay espesyal mong binili ng mahal. Kung hindi mo sasabihin, paano niya malalaman ang iyong nararamdaman? Hindi ka talaga kamukha ng apo ni Ling Suifeng. Kung gusto mo, ipaglaban mo. Paano niya malalaman kung hindi mo ipapakita? Salamat. Natanggap ko na ang iyong nararamdaman. ingat ka. Sa tulong nito, ang mga patibong ng pamilya Lee ay maaaring maging sorpresa para sa kanila. Sumunod talaga sila. Pamilya Lee, ganito ba kayo kadesperado? Ang target ay nasa lugar na. Bilisan ninyo at palibutan. Apusin natin ito ng mabilis. Mabuti ang pinili mong lugar, bata. Maganda ang tanawin sa lambak na ito. Perpekto para sa iyong libingan. Hindi ka nito ikahihiya. Isang hamak na tagapangkaraniwang pamilya na beast-tamer ng mga insekto. Naglakas loob ka pang galitin ang pamilya Lei. Hindi mo alam kung paano mamatay. Sa susunod mong buhay, siguraduhin mong maliwanag ang iyong mga mata. Kilos na. Kunin ang kanyang ulo at magbalik para sa gantimpala. Tapos na kayo? Ngayon, ako naman. Ano yan? Aray. Record. Pagbabago. Pamilya Lee. Nagsimula na ang pangangaso. Ngayon, tayo na ang mag-uusap. Ito ang natitirang bayad, 5 bilyong long coins, walang kulang. Zi Fang Chen. Ay tiyak na nalinis na. Bumalik. Malinis. Panginoong Lei, ano ba ang ibig sabihin ng malinis? Siyempre, patay na walang bangkay. Mas mabuti kung kinain ng mga insektong iyon hanggang sa walang natirang buto. Ayon sa iyong kagustuhan. Hindi sumusunod sa patakaran ang inyong organisasyon. Binayaran na kayo. Ngayon ay gusto ninyong manloko? Hindi, huwag mo akong patayin. Fang Chen. Si Fang Chen ang nag-utos sa iyo. Hindi ba? Nagkamali ako. Bibigyan kita ng pera. Ibibigay ko sa iyo ang buong pamilya Lee. Pakiusap, patawarin mo ako. Ava, patawarin montag ako.
Hindi ang insektong ito. Ang lason, hindi ka taga-organisasyon. Ngayon mo lang nalaman. Huli na. Fang Chen, hindi ka mamamatay ng maayos. Ako. Kahit multo, hindi kita pababayaan, Fang Chen. Pinatay mo kami, tapos ka na. Hindi ka papatawarin ng aking kapatid. Gagawin kanyang pira-piraso para maghiganti sa amin. Hihintayin kita sa impyerno. Hahaha. Ang inyong pamilya Lee at ako ay magiging mortal na magkaaway. Kahit ilan pa ang dumating, haharapin ko. Linawin mo, ano ba talaga ang nangyari sa aking ama at kapatid? Presidente, nang makating ako sa lihim na silid ng pamilya Lee, nakita ko lang. Nakita ko ang mga bangkay ng amo at ng pangalawang anak, buong katawan ay lila. Parang nalason ng matinding lason. Pinatay ang aking ama, kinain ang aking kapatid, ito ay hindi mapapatawad. Imbestigahan ninyo. Kahit sino pa ang pumatay, ako si Ligang, ay personal na pagpuputol-putulin ka sa maliliit na piraso para sa kapayapaan ng kaluluwa ng aking ama at kapatid. Lahat ng miyembro ng Lightning Guild, sundin ang aking utos. Gawin ang lahat ng paan. Pa-imbestigahan ito, hanggang sa kamatayan. Ganito ang nangyari. Si Lee Zen at ang kanyang anak ang unang umupa ng mga matay tao. Upang patay na ko, kaya winasak ko ang pamilya Lee. Mabuti, magaling. Haha, batang lalaki, may tapang at diskarte ka. Ganyan dapat ang paghihiganti, diretsahan at walang patumpik-tumpik. Sa mga kaaway, na gustong patayin ka, walang saysay ang pag-usap ng kabutihan at moralidad. Valang kwenta iyon. Magaling ang pagpatay, hinahangaan kita. Fang Chen, tama ang ginawa mo. Ang pamilya Lee ang may kasalanan sa sarili nilang pagkawasak. Pero, si Ligang, baka hindi siya titigil. Kahit sino pa siya, kung maghihiganti, patayin na lang. Ang galing mo. Malamig ang ulo, malakas at napakalupit. Ito ang tunay kong lalaki. Hahaha, mabuti. Batang lalaki, may determinasyon ka. Hindi ako nagkamali sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Kung may problema, ako ang bahala sa iyo. Salamat, Lolo Ling. May sarili akong diskarte dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay palakasin ang sarili. Balak kong pumunta sa Marsh of Toxic Miasma sa labas ng lungsod. Espesyal ang kapaligiran doon. Baka may makita akong materyales para sa pagunlad ng aking mga lason na insekto. Sasama ako sa iyo. Malakas ang lason doon at komplikado ang kapaligiran, hindi ka pa dapat pumunta. Manatili ka sa lungsod, mag-focus sa pag-level up at maghanda para sa third evolution. Kung ganon, mag-ingat ka at umagang umuwi. Elngan. Kailangan ko ring maging malakas ng mabilis, hindi pwedeng palagi na lang akong nasa likod niya. Sa susunod, gusto kong makipaglaban ng magkasama sa kanya.